Pabahala ka ba, tay? Medyo Medyo. pa, hanggat hindi ko makita si Charmel na nasa mabuting kalagayan, no? Abangan na lang po natin mga kababayan susunod na kung ano mangyayari, ano po talaga ang dahilan ng pagtawag sa atin ng bahay pagamutan. Ano kaya magiging reaksyon ni tatay? Ano kaya ang makikita ni tatay? Abangan nyo po mga kababayan. Tay, dala mo yung ID mo? Nandyan? Okay, malapit na tayo. Okay ka lang? Ayos lang naman po. Sige lang, relax ka lang. Sandal ka lang, tay, sandal ka lang. Nakaidlip ka naman sa biyahe. Hindi rin. Hindi, ba't di ka makatulog? Ngumingiti na si tatay. Kanina, tahimik, kabado, umiiyak. No? Pray lang tayo, tay, ha? Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi ka pababayaan ng Team Daddy Frankie. Gagawin namin lahat ng aming makakaya. Salamat naman po. Sa loobin ng Panginoon na malakas yung ating katawan parati, biyayaan tayo ni Lord ng malakas na katawan, i-bless tayo parati, tuloy-tuloy yung mga hanap buhay natin, para tuloy-tuloy din yung pagtulong ng Daddy Frankie, no? Apo. Pero pagdating doon sa loob tayo, gaya ng dati, ang mag-a-assist sa'yo, si Kuya Sam, tsaka si Kuya Ken na lang. Hindi na ako sasama doon. Hihintayin ko lang kayo dito sa parking, ha? Apo. Tsaka wala naman ng camera doon, bawal. Ano ta naman ang kalalabasan na ay tay, sigad lang nakakalam, no? Apo. Anong masasabi ni tatay ngayon? Nagpapasalamat din po ako sa inyo, Daddy Frankie. Mapasila na rin natin yung Charmaine, makita natin siya. Kinakabahan ka pa? Ka ba? Medyo. Kahit ako tayo, hindi ko alam kung anong... Kaya nga po eh. Ha? Kaya nga po, iniisip ko kung ano yung nag-aapura sila. Kahit ako nagulat ako kasi alas 9 ng gabi sila tumawag, tapos sabi nila alas 2, ayan o, 2:07. Late man tayo, 20 minutes, 10 minutes. Kaya pa naman. Medyo traffic kasi yung kung kanina dyan. Oh, tapos may aksidente pa tayo na Ano daanan. nga po. Doon tayo nagtagal eh. Opo. Talaga, ganun talaga dito sa Manila tay. Hindi mo hawak yung oras mo, kaya kailangan maaga. Kaya kung mapansin nyo mga kababayan, talagang madaling-madali kami. Madaling-madali kami sa pagkuha kay tatay. Siyempre, hindi rin namin alam kasi mga kababayan kung ano. Ano bang naisip mo ngayon tayo? Ano nararamdaman mo? Yung ang inaano ko lang po yung kalagayan ni Charmaine. Kung ano na ang kalagayan niya ngayon dyan. So, anong plano mo? Yung ano lang po, yung makita ko lang po siya na maayos. Okay na rin sa akin po. Makumusta man lang siya kung ano nang kalagayan niya dyan. Sana tay. Opo. Yun naman lagi kung pinapanalangin sa God. Na kwento mo sa akin tay kanina, ano nangyari sa tatay ng mga bata? Ay nagkasakit pala. Sino po? Yung tatay ng mga bata ay asawa. Kailan pa nagkasakit? Hindi ko na maanohan kasi sinabi na lang nung namatay na siya eh. Sino nagsabi? Kailan sinabi sa inyo? Yung pinsan niya po. May kulang-kulang 1 taon na pa pala dyan sa Marinduque. Sa Marinduque nakatira. Po. Yung asawa ni Charmaine. Po,
nangingisda raw doon sa dagat nila. Oo, tapos ano nangyari? Eh, nagkasakit. Dinala nila sa ospital. Pinakita nila sa amin. Nakatubo siya eh. Tinubo daw siya dahil hindi na makakain. Kaya, nung ilang araw lang yun, tumawag sila, patay na raw. Doon nila binurol na So hindi na nakapunta yung mga anak niya. Hindi, Ngayon nakaburol ngayon. Hindi, libig na po. Nalibing na. Ang maganda doon, yung mga tita, tito nila, yung mga bata, minsan ni RJ, sabi nila, payag ka ba tay kung kukunin namin yung mga bata para masilayan man lang nila yung tatay. Oo. Kahit sandali man lang. Pumayag ako. Yung pinunta nila sa bahay ho. Pinuntahan nila doon. Dinala doon sa Marinduque. 5 araw yata. Bali, 1 linggo nila. Nakinuha yung mga bata. Tapos binalik din. Binalik. Nung Lunes lang binalik. Kasi sabi ko, hindi pa nila alam ang examen nila. Baka itong susunod na araw na yung binalik naman, yung naka-examen din sila. Gusto ko naman para mailapit sa yung mga bata sa kanila, makilala naman nila yung mga pinsanin nila doon, tita, tito nila, lula. Pero ano naman sila, ang sabi ng tita na kumuha sa kanila, pagka yung si Crystal ang binilin Crystal, pagka itong pasukan, susunod ng pasukan, kung ano ang kailangan nyo, tawag lang kayo sa akin, sabi Sabi ng mga tita. Opo. Hindi maganda kung ganon. O yung pagkukulang daw ni RJ sa mga anak, pamilya, sila na lang daw magpupuno. Hindi ba nila nabanggit tayo na hindi nila napanood yung video ni Napanood na raw. Papanood nila. Sabi ng tita, dahil dito lang naman sa Manila nakatira, Oo. pagka may panahon ako, papasyalan namin doon. Sabi ng gano'n. Pagka napasyalan nyo ako, itawag nyo naman sa amin para alam din namin. Sino papasya na nila? Si Charmaine? Oo raw. Kung pwede lang pasyalan. Opo. Ay, kung wala pa namang silang tawag sa amin doon, baka hindi pa nila na... Tsaka hindi sila basta-basta tanggapin pag nandito sa loob. Pamilya lang talaga. Tsaka tingnan mo, hindi pwedeng pumunta na wala silang pasabi. Kagaya ngayon, kailangan silang magsabi bago puntaan. Sabi nga nung kausap ko lang kahapon ng anak ko dito sa Taguig, sabi niya, tayo kung pwede na pasyalan si Charmy, sabihin nyo naman sabi gano'n. Hindi naman ako marunong cellphone. Oo. Sabi ko na ganyan. Eto ngayon na tayo, pinapasyal na nila tayo. Opo nga. Tinawag nila tayo, surprise naman. Nakakabahala naman. Opo. Kasi hindi natin alam kung ano yung parang emergency na ito. Kaya nga nakakabahala. Oo. Nababahala ka ba tayo? Medyo Medyo. pa, hanggat hindi ko makita si Charmin na nasa mabuting kalagayan, ayos na. Hindi pa ako ayos. Tiwala lang tayo, tiwala lang. Opo.
Malapit na ba tayo? Yes, malapit na po. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, malapit na po tayo, papasok na po tayo. Kaya i-off na natin ang camera para hindi tayo magkaroon ng violation. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po. Abangan na lang po natin mga kababayan susunod na kung ano mangyayari, ano po talaga ang dahilan ng pagtawag sa atin ng bahay pagamutan. Ano kaya magiging reaction ni tatay? Ano kaya ang makikita ni tatay? Abangan niyo po mga kababayan. Wala nang pag-asa at gabi, di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka.